Ako si Danilo, isang driver ng pampasaherong van sa Samar. Sanay na ako sa mahabang biyahe, lalo na sa mga liblib na kalsada. Pero isang gabi, may isang pasahero ang hindi ko makakalimutan. Madaling araw na at patapos na ang huling biyahe ko mula Katbalogan papuntang Calbayog. Kaunti na lang ang natitira kong pasahero at isa-isa na silang bumababa. Nang makarating ako sa isang masukal na bahagi ng kalsada, isang babae ang pumara sa tabi ng daan. Nakaputing bestida siya, mahaba ang buhok at nakayuko. Bagamat nagtataka ako kung bakit may naglalakad pa sa ganitong oras, minto ako at pinasakay ko siya. Tahimik lang siya habang nakaupo sa likuran, kaya hindi ko na lang siya pinansin. Pagdating namin sa isang baryo malapit sa Calbayog, bigla siya nagsalita. "Dito na lang po ako, manong." Pagsulyap ko sa salamin para tignan siya, wala na siya sa upuan. Napakalamig ng hangin sa loob ng sasakyan at napansin kong may tubig sa kinauupuan niya. Parang may nalaglag na patak ng ulan, pero hindi naman basa sa loob. Nang makarating ako sa terminal, nagkwento ako sa mga kapwa ko driver. Nagtinginan sila at isa sa kanila ang nagsabing, "Siya na naman? May ilang driver na ang nakapagsabing may sumakay sa kanilang babaeng nakaputi sa lugar na yan. Pero matagal na siyang patay. Nalunod siya sa ilog, malapit doon." Kinilabutan ako. Mula noon, tuwing dadaan ako sa lugar na yon, binibilisan ko ang pagpapatakbo at hindi na ako muling huminto. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Junjun. Madilim na. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal dito. Ang huling natatandaan ko, naglalaro lang ako sa tabi ng bahay namin. Tapos biglang may tumawag sa pangalan ko. Isang boses. Malambing. Pero parang kakaiba. Hindi ko alam kung bakit. Pero sumunod ako. Naglakad ako sa masukal na daan, papunta sa kakahuyan. Sa una, parang normal lang. Pero habang lumalalim ako sa gubat, pakiramdam ko parang nag-iiba na ang paligid. Ang mga puno, parang gumagalaw. Ang mga dahon, parang may ibinubulong. Hanggang sa nakita ko siya, isang matandang babae na may mahabang buhok at puting balat. Nakangiti siya sa akin. "Halika, Junjun," sabi niya. Paano niya nalaman ang pangalan ko? Gusto kong tumakbo, pero parang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Napansin kong hindi na ito ang gubat na alam ko. Parang ibang mundo na ito. Walang hangin, walang ingay, at ang paligid ay parang isang panaginip. Hindi ko alam kung ilang araw na akong nawala. Ang naaalala ko lang ay nagising ako mag-isa sa ilalim ng isang lumang puno ng balete. Madilim na, pero may naririnig akong malalayong boses. Tapos may sumigaw, "Si Junjun, natagpuan na siya." Tumakbo sila papunta sa akin. Pero hindi ko maalala kung ano ang nangyari bago yon. Ang alam ko lang, nang bumalik ako sa bahay namin, may bumulong sa tenga ko bago ako tuluyang nakatulog. "Babalik ka." Pag-uwi ko sa bahay, nagyakapan kami ng pamilya ko. Hindi nila alam kung paano ako nawala at kung paano rin ako biglang lumitaw. Ang sabi ni tatay,
3 araw daw nila akong hinanap. Pero pakiramdam ko, 1 araw lang ako nawala. Gusto kong ikwento ang tungkol sa babaeng nakita ko sa gubat. Pero hindi ko magawa. Parang may pumipigil sa akin. Tuwing susubukan kong sabihin, biglang sumasakit ang ulo ko at nilalamig ang buo kong katawan. Lumipas ang mga araw, pero hindi ako mapakali. Lagi kong napapanaginipan ng babae sa gubat. Nakangiti pa rin siya. Pero sa panaginip ko, tinatawag niya ulit ako. Halika Junjun. Isang gabi, nagising ako nang may naramdaman akong malamig na hangin sa loob ng kwarto ko. Ang bintana ko, bukas. Dahan-dahan akong tumingin sa labas. At doon, sa ilalim ng puno ng mangga, sa bakuran namin, may nakatayo, isang babae, mahaba ang buhok at may puting balat. Nakatingin siya sa akin at nakangiti. Ako si Rico, isang estudyante mula sa isang maliit na bayan sa Samar. Madalas ako umuwi ng gabi mula sa eskwelahan dahil sa dami ng ginagawa. Sanay na ako sa dilim, pero isang gabi may kakaibang nangyari. Isang gabing hindi ko makakalimutan. Dumaan ako sa isang lumang daan sa may kakahuyan, isang shortcut papunta sa bahay namin. Maliwanag ang buwan, pero parang masyadong tahimik ang paligid. Wala man lang huni ng kuliglig o kaluskos ng mga dahon. Habang naglalakad ako, naramdaman kong may nakatingin sa akin. Lumingon ako, pero wala namang tao. Mas binilisan ko ang lakad ko. Nang malapit na ako sa lumang puno ng akasya, biglang may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Tumingin ako at doon ko sila nakita. Mga mata. Maraming mata. Naglilitawan mula sa dilim. Nakatingin sila sa akin. Hindi ko maaninag kung ano sila. Pero pakiramdam ko, hindi sila tao. Nakadikit lang sila sa mga anino ng puno. Parang nakamasid lang. Takot na takot ako. Hindi ko na inalam kung ano sila. Tumakbo ako ng mabilis hanggang sa makarating ako sa bahay namin. Pagpasok ko, hingal na hingal ako. Sinabi ko sa lola ko ang nangyari. Tumingin lang siya sa akin ng seryoso at bumulong. Huwag mo na ulit dadaanan ang daang yun. Hindi lahat ng nakakita mo sa dilim ay dapat mong tignan. Simula noon, hindi ko na muling ginamit ang shortcut na yun. Pero tuwing gabi, pakiramdam ko, may mga matang patuloy pa ring nakamasid sa akin. Ako si Arman, isang guro sa isang maliit na bayan sa Samar. Dahil sa dami ng ginagawa sa eskwelahan, madalas ako naglalakad pa uwi ng gabi na. Sanay na ako sa tahimik at madilim na daan. Pero isang gabi, habang naglalakad ako pa uwi, nadaanan ko ang isang lumang bahay na matagal nang nakatayo pero wala nang nakatira. Maraming sabi-sabi tungkol dito. Kesyo may nagpaparamdam daw o may nakikitang anino sa bintana tuwing hating gabi. Hindi ko naman pinansin ang mga yon. Nang dumaan ako sa harapan ng bahay, biglang may narinig akong mahina ngunit malinaw na boses. Manong, tulungan mo po ako. Ang tinig ay parang isang batang paslit. Lumingon ako sa paligid, pero walang tao. Manong,
Nandito po ako. Nagmula ang boses sa loob ng lumang bahay. Dahan-dahan akong lumapit sa bintana. At nang sumilip ako, nakita ko ang isang batang nakaupo sa sahig. Naputla siya, nakayuko, at walang saplot sa paa. "Ba't ka nandyan?" tanong ko. Dahan-dahan siyang tumingala. Nang makita ko ang mukha niya, halos mabitawan ko ang hawak kong bag. Wala siyang mata. Puro itim lang ang nasa loob ng kanyang mga mata. Napaatras ako at napatakbo palayo. Hindi ko na nilingon ang bahay. Pagdating ko sa bahay namin, hingal na hingal ako na kwento ito sa nanay ko. Natahimik siya. Pagkatapos ay bumuntong hininga at mahina niyang sinabing, Noong bata pa ako, may batang nawala sa bahay na yan. Hindi na siya nakita kahit kailan. Hanggang ngayon, hinahanap pa rin niya ang daan pa uwi. Kinilabutan ako. Simula noon, iniiwasan ko na ang lumang bahay na yon, lalo na tuwing gabi. Pero minsan, kapag dumadaan ako malapit doon, naririnig ko pa rin ang mahina at malamig na boses na tumatawag sa akin. "Manong, tulungan mo po ako." Ako si Ruben, isang construction worker sa isang bayan sa Samar. Sanay na ako sa hirap ng trabaho, pero hindi ako kailanman nasanay sa isang bagay: ang dumaan sa malaking puno ng balete sa daan pa uwi. Ayon sa matatanda, may nagpapakita raw doon tuwing hating gabi. Hindi ko pinaniniwalaan ang mga ganong kwento, kaya kahit gabihin ako, dumadaan pa rin ako roon. Isang gabi, masyado ako natagalan sa trabaho at inabot ako ng alas 12 ng gabi. Pagdaan ko sa balete, biglang sumipol ang malamig na hangin. Tahimik ang paligid, mas tahimik pa kaysa dati. Paglingon ko sa puno, may nakita ko isang babae. Mahaba ang kanyang buhok at nakaputi siya. Nakatayo siya sa tabi ng balete. Nakayuko, hindi gumagalaw. Napahinto ako. Hindi ko alam kung bakit, pero hindi ako makagalaw. Parang may kung anong puwersa na pumipigil sa akin. Dahan-dahan siyang tumingala. Doon ko nakita ang kanyang muka. Wala siyang muka. Wala siyang mata, ilong o bibig. Blanko lang ang kanyang muka. Parang halos balat lang ang buong mukha niya. Halos hindi ako makahinga sa takot. Tumakbo ako ng mabilis. Hindi lumingon. Pakiramdam ko, may sumusunod sa akin. Pero hindi ko na inalam kung totoo. Pagdating ko sa bahay, umihingal akong nagkwento sa tatay ko. Napatigil siya sa akin. Halatang seryoso. Ilang beses na kitang sinabihan, huwag kang dadaan doon. Simula noon, kahit gaano kapagod o gabihin, nilalayuan ko na ang punong yon. Pero tuwing dumadaan ako sa ibang daan, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin mula sa kadiliman. Ako si Jamie, isang photographer mula sa Samar. Mahilig akong kumuha ng mga larawan ng mga lumang bahay at abandonadong lugar. Kaya nang mabalitaan kong may isang matandang bahay sa bayan namin na halos isang siglo nang nakatayo, agad akong naengganyo puntahan ito. Ayon sa mga lokal, dati raw itong bahay ng isang mayamang pamilya. Pero misteryong nawala ang lahat ng nakatira doon. Mula noon,
Wala nang nangahas na manirahan sa bahay. Isang hapon, nagpa siya akong puntahan ng bahay. Pagpasok ko, dama ko agad ang bigat ng hangin. Amoy alikabok at lumang kahoy ang paligid. At ang sahig ay parang marupok na sa katandaan. Habang naglalakad ako, napansin kong may isang lumang larawan na nakasabit sa dingding. Isang pamilya na may 3 anak. Kinuhaan ko ito ng litrato gamit ang kamera ko. Pero nang silipin ko ang kuha ng screen ng kamera, napaatras ako sa gulat. Sa larawang kinuha ko, may isang dagdag na figura. Isang batang babae na nakatayo sa likuran ng pamilya. Hindi siya kasama sa orihinal na larawan. Hindi rin siya dapat naroon. Mabilis akong lumabas ng bahay. Dala ang kaba. Pag uwi ko, inilipat ko ang larawan sa laptop ko para tignan ulit. Pero nang buksan ko ang file, wala na ang batang babae. Ang litrato ay bumalik sa dati nitong anyo. Isang normal na larawan ng pamilya. Pero ang pinaka nakakatakot, sa sulok ng screen ng laptop ko, sa madilim na refleksyon ng monitor, may nakita akong isang maliit na aninong nakatayo sa likuran ko.